So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, may mga nagpa-private message po kasi sa akin sa Facebook. Actually, medyo marami-rami sila na tinatanong nila sa akin kung ano ba yung masasabi ko dito nga po sa pangyayari po na to. So yung picture po na yan, na ako naniniwala kung sinadya ito na sadyang pagtusok sa muka or sa mata ni House Speaker Martin Romualdez ng isang sinto-sinto na DDS dun po sa Japan. Okay. So ito medyo late na tong content na to, pero well total medyo marami nagre-request sa akin. Sige, gawa natin ng reaction video to. So kasi po mga ka-Streetwise, nakilala na po kung sino itong tao po na to. So ang pangalan po ng tao po na yan, yung sinadyang sundutin nga po yung muka or yung mata ni Martin Romualdez sa pamamagitan nga po ng watawat, ang pangalan niya po ay Berwindi. Yan. So actually, hindi nyo siya malulusob sa Facebook ngayon kasi naka-private po yung mga comments. So wala, hindi natin siya makukuyog. So mga kababayan po kasi no. So nung inahalungkat ko nga po itong Facebook account nga po ni Berwindi, so bali taga Davao ata siya no. Kasi meron siyang video na nasa Davao siya. And then, siya po ay supporter po talaga ng mga Duterte. Kasi ganun talaga mga ka-Streetwise. Majority po ng mga taga Davao City is maka Duterte. So mas maganda nga siguro no, na gumawa na lang sila ng sarili nilang bansa, di ba? So meron siyang picture together with ka Eric Celis. Yan, di ba? Yung fake news peddler. And then makikita ngayon natin sa Facebook niya dito no, for God, for country, humankind, and Mother Earth. Life advocacy. Yon, yung advocacy mo mukhang hindi mo ginagawa. Kasi yung sinasabi niyang advocacy niya na humankind, hindi po kasi pagiging makatao yung ginawa nga ng lalaki na to, ito si Berwindi. Kasi nga po, ito lang no, sa hindi lang po nakakita, sige, sa hindi pa po nakakapanood kung ano bang ginawa ng lalaking ito, nung arrival nga po ni PBBM, syempre kasama si First Lady Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. So meron siya yung lalaki na may hawak-hawak na please support Sara Duterte, parang ganun ata no. And then parang cheap shot, pasimpleng sinadya na tinusok nga po yung muka ni Martin Romualdez. So ito, panoorin na lang po muna natin ha. Salamat. Support Inday Sara. Saan yung camera? Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Opo, salamat ha. Di ba parang sinto-sinto, di ba? Ewan ko ba no. So mga kababayan kasi yung medyo nakakainis kasi dito, tuwan-tuwa yung mga DDS dito. Tuwan-tuwa po yung mga DDS dito sa ginawa po na kanilang kapwa DDS. So ang tanong dito, bakit sila tuwan-tuwa? Tama ba yung ginawa nila? Paano kaya pag ganito? Kapag si Sara Duterte pumunta dito tapos tinusok ko rin yung mata niya, gamit-gamit ko yung flag ng China, matutuwa ba kayo doon? Sabi ko sa inyo mga kababayan mga underdeveloped yung mga utak ng mga DDS And then mga ka-Streetwise, ito medyo papatulan natin ng konti ito. So meron siyang isang post nung November 30, sabi niya dito, nagka-amnesia yata kayo na may 32 million na bumoto kay VP Sara Duterte. Ay patunay na ang mamamayang Pilipino ay uhaw sa tunay na pagbabago. So bullshit yan, bullshit to. Kasi kunwari kung ngayon magkakabotohan, sa tingin ko talaga, hindi na po 32 million yung buboto kay Sara Duterte. At ako naniniwala ako kay PBBM, yes agree, na may mga DDS na nadismaya kay PBBM kasi nga, yung mga bagay na inaasahan nila na gagawin nga ni PBBM, hindi ginawa ni PBBM. Katulad nga po ng pagprotekta kay Duterte. Katulad nga po ng pagiging House Speaker nga po ni Gloria. Katulad nga po ng hindi pagpasok ng ICC. Ayan po yung mga bagay na inaasahan po ng mga DDS. Yun nga lang po, hindi ginawa ni PBBM. So ako naniniwala naman po ako na kaya ginawa ni PBBM itong mga bagay na to, this is for the sake of our country. Ganun lang yun. So ngayon, ang sabi ngayon dito ni Tatanga-tanga na parang sinto-sinto na si Berwindi, ang sabi niya, uhaw daw po sa pagbabago.
Kaya merong bumoto kay Baby Sara Duterte na 32 million. Well, una sa lahat mga kababayan, kung meron pong pagbabago ang gagawin si Sara Duterte kung sakali man, ito po ay for the worst. Kasi ito lang no, simpleng bagay lang po mga kababayan na pagbayad po ng GSIS. Ito, DepEd has 5.55 billion unremitted taxes, insurance, contributions from personnel. So ito na content ko na ito no, bali ito mga kababayan, simpleng administrative work lang po ito na babayaran lang po yung contribution po ng mga public school teachers sa GSIS, sa PhilHealth at saka sa tax. Hindi po nagawa ni Sara Duterte. So anong pagbabago dito? Pagbabago para sa kapangitan, ganun ba? At bukod nga dyan mga kababayan, ito pa, yung problema pa nga po ni Sara Duterte sa Transpac. So, House probe sought over billions worth of undelivered DepEd learning equipment. So ito nga po yung mga DepEd equipment na na-stock lang po sa bodega at hindi po nabayaran po ng DepEd. Simpleng trabaho lang po ito pero hindi nagawa ni Sara Duterte. So anong pagbabago ba yung sinasabi ninyo? Ako nagtataka na talaga ako kung bakit gustong-gusto ninyo si Sara Duterte. Tatanga-tanga O meron pa yan bukod sa problema niya sa confidential fund na hindi niya masagot, na-flag din po si Sara Duterte. Ito, COA flag Sara Duterte's OVP over immediate creation of satellite offices. Na ito mga satellite offices na ito mga kababayan, ako naniniwala po ako na gagamitin po ito sa eleksyon. Kung sa midterm ba to or sa 2028. Yung 460 million na confidential fund ni Sara Duterte sa mismong Davao City lang. Ang hindi ko lang po talaga makuha, ano bang pagbabago? At saka mga kababayan, kung sakali man na magiging presidente nga si Sara Duterte, syempre, bullshit yon kasi nga pro-China din po siya. So ito nga po mga dides na tatanga-tanga, hindi nila kayang ipagtanggol na si Sara Duterte po ay hindi pro-China. Obvious naman po talaga na pro-China si Sara Duterte. So ang mga kulto ng mga DDS, ang ginawa nila, dahil nga po sa hindi nila mapagtanggol si Sara Duterte sa pagiging pro-China niya nga, ang ginawa ng mga DDS, no choice, nag-pro-China na lang din. At saka mga kababayan kasi, paano nyo masasabi na okay si Sara Duterte? Kung magsalita nga, magaling pa yung pamangkin kong grade 5 Ito, tingnan nyo to simpleng tanong lang kung ano bang masasabi ni Sara Duterte sa speech po ni PBBM. Ito yung mga panahon na wala pang masyadong conflict si PBBM at saka si Sara Duterte. Ito simpleng question lang to. Pero bakit parang bata magsalita si Sara Duterte? Isipin nyo lang mga kababayan, kung si Sara Duterte magiging presidente, pagkatapos ganyan siya magsalita, tatawanan lang po tayo ng buong mundo. O para hindi na ako maingay, panoorin nyo to. Ma'am, Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that the speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Walang yan, parang high school magsalita. Actually, parang elementary nga O so mga kababayan isipin nyo lang, nakakahiya. Kung ito yung magiging presidente natin in the future, tapos iaharap nyo
Sa buong mundo, ganyan magsalita. Ewan ko ba, no? So, yun lang po mga kababayan, no? Maiksing content lang po ito, no? So, kayo, ano pong masabi nyo nga po dito? Kay, ano bang pangalan nung walang yun? Berwindi. Yan. Anong masabi nyo nga po dito kay Berwindi na nasadyang tinusok nga po yung mukha nga po ni Speaker Martin Romualdez. So, medyo late na tong content na to, pero better late than nothing. Yon. And then, kayo ba, naintindihan nyo pa rin po ba yung mga DDS kung bakit gusto nila na maging presidente si Sara Duterte? Kasi ako talaga hindi na. Talaga. So yun lang po mga kababayan. So paki-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So kung sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.